Welcome back mga bossing sa channel natin. Ipagpatuloy na natin ang malakasang global freeze, Zhang Yi, de Epsilon. Lahat ng nangyari sa kabin sa ibabang palapag ay ganap na nabasag ang walang kwentang tiwala sa sarili ni Zhu Yongke. Ang sinabi ni Zhu Zeng nang dumating si Zhang Yi Tathagata ay nakatulong kay Zhu Yongke na matanto ang kalupitan ng mga huling araw. Napatingin siya sa duguang kabin sa harapan niya at medyo nagulat. Alam niyang may magaganap na brutal na laban dito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito kalungkot. Huwag kang mag-alala, hindi ako naiinip na magsumbong sa pinuno. Hindi ko sasabihin kay Zhu Shuai ang tungkol dito. Yumuko siya at nakangiting tumingin kay Zhu Yongke, ito ay isang maliit na sikreto sa ating dalawa. Tumibok ang puso ni Zhu Yongke. Tila narinig niya ang subtext ng mga salita ni Zhang Yi, itatago ko ang iyong sikreto sa buong buhay ko. Pero ngayon wala na siyang choice. Sino ang hinayaan na ito ang maging kahihinatnan ng kanyang sariling paggawa? Hindi pumasok si Zhang Yi para tingnan. May dugo sa sahig at ayaw niyang madamay ang lahat. Si Emil Zhu ang personal na hahawak sa anumang kasunod na issue. Tamad na sabi ni Zhang Yi. Siya at si Zukir ay umalis dito, walang balak na makisali kahit kaunti. Hayaang tingnan ni Zhu Yongke kung ano ang kalikasan ng tao sa apokalipse. Upang siya ay magkaroon ng mas kaunting awa at pakikiramay sa hinaharap. Naisip ni Lao Tian sa kanyang sarili, hindi katakataka na hiniling sa amin ni Zhang na maghanda ng maaga ng mga kagamitan sa paglilinis. Ito pala ay para sa layuning ito. Sinulyapan niya si Zhu Yongke na nakaluhod sa lupa, napilay na at hindi na makatayo. Miss Zhu, gusto mo bang pumasok at tin? Paulit-ulit na umiling si Zhu Yongke, hindi ako pupunta at tingnan ito. Ngunit sinabi ni Zhang na ang issue dito ay naghihintay pa rin para sa iyo na magpasya. Hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong, marami pa ring tao ang nabubuhay sa kabin. Bagamat nakaligtas sila, tiyak na lumahok sila sa pagpatay. Ano sa tingin mo kung paano sila haharapin? Gusto mo bang Iminuwestra niya ang kamay niya sa leg. Hanggat nagsasalita si Zhu Yongke sa oras na ito, magsusumbong siya kay Zhang Yi ng walang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, napakarami pa ring nabubuhay na tao, at lahat sila ay magiging mahalagang mapagkukunan na ibabalik sa Tianhai City upang magtrabaho bilang mga manggagawa. Sayang naman kung basta-basta silang patayin. Ang dahilan kung bakit nasabi ito ni Lao Tian ay dahil alam niyang walang ganoong katapangan si Zhu Yongke at sadyang tinutukso lang siya. Habang nagsasalita siya, bigla siyang napaluha at tinakpan ang kanyang mukha, tumulo ang luha sa kanyang mga daliri. Nang makita ang hitsura ni Zhu Yongke, lahat ay may mga ekspresyon ng paghamak at pagkainip sa kanilang mga mukha. Halatang iyon ang pinili mong landas, ngunit dahil dito, naging ganito ang mga bagay, at ang tanging magagawa mo ay umiyak dito at magpanggap na nakakaawa. Ang bawat nakaligtas sa lungsod ng Tianhai ay dumaan sa maraming pagsubok sa buhay at kamatayan, at ang kanilang mga puso ay mas matigas kaysa sa bakal. Hindi ako masanay sa mahina at walang kakayahan na ugali ni Zhu Yongke. Nagtanong si Lao Tian kay Zhu Yongke ng ilan pang mga tanong, ngunit walang natanggap na sagot mula sa kanya, lalo lang siyang napaiyak. Ang ganitong uri ng mayabang at mapagmataas na babae ay pipiliin lamang na umiyak upang maiwasan ang responsibilidad kapag siya ay nakatagpo ng mga problema. Kung hindi dahil sa katayuan niya, matagal na siyang sinumpa ni Lao Tia. Ngunit ang kanyang hitsura ay nagpaparamdam sa mga tao na walang magawa. Walang ibang paraan, kaya kinailangan ni Lao Tian na pumunta kay Zhang Yi at magtanong kay Zhang Yi ng mga tagubilin kung ano ang gagawin. Nang marinig na si Zhu Yongke ay babagsak at iyak, sinapo ni Zhang Yi ang kanyang noo. She is more fragile than I thought. Naisip ko rin na pagkatapos ng suntok na ito, mas magiging mature na siya. Tumawa si Zukir sa gilid at sinabing, sa palagay ko ay malamang na siya ay lumaki. Kaya lang para sa isang batang babae na tulad niya na dumaan sa gayong malaking pagbabago sa unang pagkakataon, ito ay kapansin-pansin na hindi siya maaaring mabaliw. Mukhang na-stimulate mo siya ng konti. Tumingin si Zhang Yi sa kanya, malaki ba ito? Bakit sa tingin ko ay hindi ito sapat? Noong unang naisumite ni Zukir ang kanyang sertipiko, ang kanyang ginawa ay higit na nakakatakot kaysa sa nakita ni Zhu Yongke. Walang magawang sinabi ni Zukir, nakalimu. Ako ay isang klinisyan at madalas akong makitungo sa mga bangkay. Biglang napagtanto ni Zhang Yi, totoo yan. Ang pag-alis sa bagay na ito sa lahat ng oras ay hindi isang opsyon.
Kung tutuusin, napakaraming bangkay sa ibaba at hindi ka nais-nais na ilagay ang mga ito sa cabin. Sa paglipas ng panahon, amoy bangkay ang buong barko. Paano ito makakaapekto sa kalidad ng buhay? Sinabi ni Zhang Yi kay Lao Tian, tingnan kung gaano karaming tao ang nabubuhay pa. Ang mga tao mula sa kaharian ng Huaxu ay mananatili at dadalhin pabalik sa lungsod ng Tianhai. Ang mga dayuhan ay direktang itatapon sa dagat. Zuyongke, huwag mo siyang pakawalan, iwan mo na lang siya doon at tingnan mo siyang mabuti para maalala niya siya ng matagal. Nakangiting tanong ni Lao Tian, ang kalupitan ng mga taong iyon ay napukaw na ngayon at maaaring isang sakuna ang panatilihin sila. Tumingin siya kay Lao Tian, wala ka bang mas kaunting dugo sa iyong mga kamay? Napangiti ng awkward si Lao Tian. Sino sa kanila sa barko ang walang 2 o 3 numero ng buhay sa kanilang mga kamay? Gawin natin ito sa ngayon at mas bigyang pansin ang kanilang sitwasyon mamaya. Kapag may nakita tayong may masamang intensyon, papatayin natin ulit sila. Kung tutuusin, sa mga huling araw, ang populasyon ay isa ring napakahalagang yaman. Magtabi lang ng ilan kung kaya mo. Sa katunayan, ang pagbabantay ni Zhang Yi ay nasa lahat ng dako sa buong barko. Mas alam ni Zhang Yi kaysa sinuman ang nangyari sa kabin sa ibaba. Hinangaan pa niya ang ilang tao sa ludahay. Matapang at walang awa. Kung dadalhin mo sila pabalik sa Tianhai City, maaari silang maging kapaki-pakinabang na tao sa hinaharap. Ibinaba ni Lao Tian ang mga tao. Siyempre hindi nila nililinis mismo ang maruming kabin. Ang amoy sa loob ay kakilakilabot at ito ay hindi lamang amoy ng dugo. Kapag ang isang tao ay namamatay, ang mga dumi at ihi ay malayang dumadaloy at ang iba't ibang dilaw at puting bagay ay nahaluan ng makapal na itim na dugo. Malilito ang sinumang makaamoy nito. Kinailangan nilang magsuot ng maskara at rubber coat para makapasok at unang tawagin ang mga nabubuhay pa. Para naman kay Zuyongke, naisip niya na siya ay lubos na mapapahiya at mabilis na tumakas. Ngunit sinabi ni Lao Tian, ikaw ang bahala. Kung aalis ka, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Kaya kailangan naming hilingin sa iyo na manatili at idirekta ang aming trabaho. Gusto ni Zuyongke na tumanggi, ngunit hindi siya binigyan ni Lao Tian ng pagkakataon. Dinala niya ito ng upuan at niyaya siyang magpahinga. Kung pipilitin ni Zuyongke na umalis sa oras na ito, talagang mawawala ang kanyang huling bahagi ng mukha. Wala siyang choice kundi hilingin sa isang tao na gisingin muna si Sunuansi. Sa halip na pabalikin si Sunuansi pagkatapos niyang mahimatay, ginising niya ito. Magkakasamang naglalakad ang matalik na kaibigan sa buong buhay nila. Bagamat hindi sila makapagbahagi ng saya at kalungkutan, dapat silang magbahagi ng hirap. Ang problemang ito ay madaling malutas. Pinasok niya ang malamig na puwitan ng baril sa lid niya at ginising siya mula sa lamig. Ibinuka ni Sunuansi ang kanyang mga mata nang may pananabik. Sino ako? Nasaan ako? Walang pakialam si Zuyongke sa kanyang estado, at hinila siya sa kanyang tabi upang tulungan siyang maging matapang. Natauhan si Sunuansi at sa sobrang takot ay naging berde ang kanyang mukha. Kasabay nito, palihim niyang sinisi si Zuyongke sa pagkaladkad sa kanya sa tubig. Ngunit sa oras na ito, natural na hindi siya kayang bitawan ni Zuyongke. Hiniling ni Lao Tian sa mga tao na alisin ang lahat ng nabubuhay na tao. Ayon sa sinabi ni Zhang Yi, nanatili ang lahat ng mamamayan ng Huaxu. Tulad ng para sa mga stowaways, natural na tulungan silang umakyat sa langit. Nagkaroon ng labanan, at mayroong hindi mabilang na mga kaswalti sa buong ilalim na kabin. 75 katao ang nabubuhay pa, kung saan 28 ang malubhang nasugatan at ang iba ay bahagyang nasugatan. Naisip ni Lao Tian ang mga tagubilin ni Zhang Yi at hiniling sa mga tao na tipunin ang mga nasugatang taong ito sa isang tuyong bodega at hintayin magsalita si Zhang Yi. Kung itatapon ito o ituturing ay pagdedesisyonan mamaya. Para sa mga stowaways, kalimutan sila kung sila ay patay na at gumawa na lamang ng ilang huling ditch damage sa mga hindi patay. Pagkatapos ay tinawag niya ang mga taong Huaxu na bahagyang nasugatan at hiniling na maglingkod bilang mga manggagawa. Inihagis nila ang mga bangkay sa dagat at nilinis ang buong kabin. Kahit na ang mga taong ito ay pagod na pagod, kailangan pa rin nilang gumawa ng maraming trabaho. Ngunit ang kanilang mga puso ay hindi kailanman naging mas nakaka-relax. Dahil maraming tao ang namatay sa kabin. Mula ngayon, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa hindi sapat na pagkain. Bilang resulta, nagsimulang mag-boost ang kabin sa ibabang palapag sa aktibidad.
Nagkaroon ng walang katapusang daloy ng mga tao na nagdadala ng mga nasugatan, nagdadala ng mga bangkay at naglilinis ng kabin. Ang mga taong ito ay kailangang dumaan sa gitnang kabin kung saan nakatira ang mga miyembro ng Rockflow Group. Ang mga tao sa Yanliu Group ay tinatrato ng maayos. Kung ikukumpara sa mga tao sa ilalim ng kabin, mayroon pa rin silang isang tiyak na antas ng kalayaan. Halimbawa, ang pinto ay bukas sa araw, at pagkatapos ng pahintulot, maaari kang pumunta sa deck upang huminga. Ito ay pangunahing isang backdoor na binuksan ni Zhang Yi kay Li Zhongyu upang ipakita ang kanyang kabaitan. Sa oras na ito, napakaraming tao ang nagsimulang magsagawa ng mga sugatan at mga bangkay sa napakaraming bilang. Walang katapusang dumaloy ang dugo sa daan. Ang ganitong eksena ay nakita ng maraming tao sa Yanliu Group. Nababahala na sila sa takot na madawit sila sa bagay na ito. Ngayong nakikita ang malaking bilang ng mga bangkay sa ibabang kabin at ang mga tripulante na pawang nakasuot ng rubber coat at may hawak na baril sa kanilang mga kamay. Ang ilang mga tao ay natakot at naghinala na si Zhang Yi ay may mga taong nagsimulang maglinis sa ilalim ng kabin. Kapag naitanim na ang mga buto ng pagdududa, mabilis silang mag-ugat. Matapos ang pagmamalabis at walang habas na haka-haka ng mga tao, ito ay mawawalan ng kontrol. Di nagtagal, nagsimula ang nerbiyos at nakakatakot na mga talakayan sa maraming kabin ng buong grupo ng daloy ng bato. Maraming tao. Hindi bababa sa 70 o 80. Posibleng patay na ang lahat sa ilalim ng kabin. Oh my God, bakit nangyayari ito? Siguro dahil nag-aaway sila ng pagkain. Matagal na silang may ganitong sigalot. Sino ba naman ang makakatiis sa gutom araw-araw? Pero hindi naman dapat masyadong maraming namamatay, di ba? Pwede ba ang paglilinis ng mga taong nasa itaas? Wala silang balak na ibalik ang napakaraming tao. Tapos matatapos din ba tayo tulad nila? Nagsimulang mapuno ng takot ang hangin. Yumuko si Baimo sa sulok, nanginginig ang kanyang mga labi sa takot. Banyaga ako, mamamatay talaga ako, hindi niya ako pakakawalan. Matagal na siyang natakot sa labas ng kanyang talino. Sumimangot si Xi Yunfan at tahimik na sinabi, sa totoo lang, ako ay mula sa bansang Huaxu. Sa tingin ko dapat ko siyang kausapin. Sarcastic na sumbat ni Che Haicheng, Aksi Balauma, ngayon ay galing ka na naman sa Huaxu Country. Hindi ba palagi mong kinukutya ang Huaxu Country, na sinasabing masama ang lahat tungkol sa lugar na yon? Kung maglakas loob kang iwan kami, mag-ingat ka, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng sinabi mo sa panahong ito. Pagkatapos ay itatapon kita sa dagat at ipapakain sa mga pating. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Xi Yunfan, galit na tumalon siya mula sa kama at hinawakan ang kwelyo ni Che Haicheng. You damn scum, if you dare to report me, I will tell you na araw-araw mong pinapagalitan ang lalaking nagngangalang Zhang. Let's die together. Si Rudolph, ang malaki at makapangyarihang mandurukot, ay tumawa ng malakas at ipinalakpak ang kanyang mga kamay upang palakpakan sila. I-report mo sabay-sabay, walang mabubuhay. Sa kabin, hindi napigilan ni Engineer Eisenman, na noon pa man ay pinakakalma at tahimik na engineer. Mukhang nag-aalangan si Eisenman at tumahimik. Nang makita ito, napatingin ang ibang tao sa kanya. Palagi nilang nararamdaman na ang inhinyero na ito ay pambihira. Siya ay napakatalino at isang henyo sa larangan ng computer. Sinasabing sa edad na 21, sumali siya sa pinakamalaking kumpanya ng Colombia, ang Jugo Company, bilang isang software engineer. Hinihingal sina Che Haicheng at Xi Yunfan mula sa laban, at binitawan nila ang kanilang mga kamay bilang tahimik na pagkakaunawaan. Inayos ni Xi Yunfan ang kanyang kurbata at nagtanong, Eisenman, ano ba talaga ang iniisip mo? Sabihin mo kaagad? Gusto ng lahat mabuhay. Grupo tayo, tama? Sumulyap si Eisenman sa kanya at dahan-dahang nagtanong, hindi ka ba mula sa bansang Huaxu ngayon? Ngumiti si Xi Yunfan nang hindi sumasang-ayon at nagsabi, ang aking nasyonalidad ay parang pusa ni Scardinger. Maaari ko itong baguhin anumang oras kung kinakailangan. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tumingin sa kanya na rin. Ngunit tumawa ng malakas si Che Haicheng, tama ang nakita ko, isa ka talagang hamak na hamak. Ngumisi si Xi Yunfan sa isa't isa. Nanatiling tahimik si Eisenman. Paulit-ulit na tanong ng iba. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. We can swear that we will never leal it. Ngumisi si Eisenman, hindi siya naniniwala sa sinuman. Nag-aalala siya lalo na kay Che Haicheng,
ang dalawang mukha na hamak na madalas mag-ulat tungkol sa mga tao sa paligid niya. Alam din ni Che Haicheng na naghihinala si Aisenman sa kanya. Naglakad siya, sinulyapan ang lahat ng tao sa silid, at pagkatapos ay umubo. Sa tingin ko, mas mabuting huwag na tayong mag-away ngayon. Tutal, hindi naman tayo tinuring ng lalaking nagngangalang Zhang bilang isa sa kanya. Maaari niyang kunin ang buhay natin anumang oras na kailangan niya. Ngayon, sarili lang natin ang maaasahan natin. Gusto ni Che Haicheng na maging aso ni Zhang Yi, o kahit na isang undercover na ahente. Hanggat kaya niyang mabuhay, ibibigay niya ang lahat ng mayroon siya. Kung ito ay pag-uulat sa mga miyembro ng Rockflow Group sa paligid niya o pag-aalok ng kanyang medyo maganda pa ring asawa. Hanggat nabubuhay siya nito, walang hindi niya magagawa. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Zhang Yi ng anumang tugon na naging dahilan ng pagkabalisa ni Che Haicheng. Gawin natin ito. Para maipakita ang pakikiisa, isumpa ng bawat isa sa atin si Zhang dito. Sa ganitong paraan, lahat ay walang paraan, paano pa? May ideya pa si Che Haicheng. Sa oras na ito, ang sinumang maglalakas loob na mang-insulto sa kapitan ng barkong ito ay tiyak na mapaparusahan o mapapatay pa. Ito ang pangalan dropping certificate na pumipigil sa isa't isa sa pagtataksil sa isa't isa. Nang marinig ng lahat ang panukalang ito, naisip nilang lahat na ito ay magagawa. Bukod dito, hindi sila mula sa Huaxu Kingdom, at karamihan sa kanila ay orihinal na tutol sa pagpunta sa Huaxu Kingdom kasama si Li Zongyu. Matapos itong pag-usapan ng lahat, nagsagawa sila ng seremonya para pagalitan si Zhang Yi sa lugar para ipahayag ang kanilang determinasyon. Ang lahat ay nagbigay ng isang liham ng deklarasyon at sinabing hindi nila ipapaalam kay Zhang Yi. Tinanong ni Che Haicheng si Aisenman, Aisenman, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon, ano ang natuklasan mo? Aisenman crossed his arms and said very coldly, actually, it's not too complicated. It's just that you were all about to death, so you didn't have the time to care about other things. Sa ikatlong buwan namin sa isla, may pagkakataon na wala kaming mahanap na pagkain at lahat ay nagsiksikan sa kampo buong araw na naghihintay na mamatay. Bilang resulta, maraming tao ang nagbahagi ng kanilang pinakaloob na mga lihim at nagbahagi ng mga kawili-wiling bagay. Noong panahong iyon, minsang sinabi ni Li Zongyu kung paano niya nakuha ang espesyal na kapangyarihang iyon. Ang mga salitang ito ay agad na nagpaalala sa lahat. Ngunit sa oras na iyon, karamihan sa mga tao ay walang gaanong lakas upang makinig sa mga kawili-wiling kwento na sinabi ni Li Zongyu Qiang. Hindi lahat ay naaalala ito ng malinaw. Minsan siyang nakakuha ng dilaw na bato sa isang lugar sa Star Island. At ang batong iyon ay nagbigay sa kanya ng mga espesyal na kapangyarihan. Kung iisipin mong mabuti, ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan namin ni Li Zongyu? Ito ang kapangyarihang taglay niya. Kaya pinaghihinalaan ko na ang kapangyarihang iyon ang tunay na layunin ng Ang mga salitang ito ay parang isang kaliwanagan na biglang napagtanto ng lahat ang pinakabuod ng problema. Ibig sabihin, maliban kay Li Zongyu, ang iba ay walang halaga sa kanila, tama ba? Ang kapitan ay walang pakialam sa ating buhay o kamatayan. Baka kapag nakarating na ang barko sa gitna ng karagatan, itatapon niya tayong lahat sa dagat kung hindi siya masaya. Napagtanto ng lahat na ito ang paliwanag na pinakamalapit sa katotohanan. Gayunpaman, kahit na malaman ang katotohanan, hindi sila maaaring umalis sa barko. Napapaligiran ang malawak na dagat ng yelo, ang pag-alis dito ay nangangahulugan ng kamatayan, at wala silang paraan upang makatakas. Kung gayon kailangan pa nating maghintay para mamatay. Who knows na mababaliw ang lalaking iyon balang araw at papatayin tayong lahat. Tinakpan ni Bai Mo ang kanyang ulo at sinabing masakit. Si Che Haicheng at ang iba pa ay mukhang malungkot, at pagkatapos malaman ang katotohanan, lalo silang nakaramdam ng dahil kalahating taon na silang kasama ni Li Zongyu, siguradong hindi sila pababayaan ni Zhang Yi. Kahit pumunta sila sa Huaxu Country, siguradong isa sa ilalim sila sa house arrest. Sa oras na yon, lahat sila ay estranghero at tiyak na magiging alipin. Mabuhay man siya o mamatay, depende talaga sa mood ng may-ari. Ang pag-iisip tungkol sa pagtatapos na ito ay nagpapatayo ng kanilang mga balahibo. Anong dapat nating gawin? Kailangan ba nating harapin ang isang malungkot na pagtatapos? Nahihirapang sabi ni Che Haicheng. Medyo nagsisisik si Ion Fan ngayon. Hindi siya dapat nasangkot sa grupo ng mga tao ngayon lang. Maaari siyang umasa sa kanyang bloodline mula sa Huaxu Kingdom upang dilaan si Zhang Yi at ituring siyang kanyang aso.
Kahit na pagkatapos ng landing, ang buhay ay magiging bahagyang mas mahusay. Ngayon, wala nang babalikan. Napaka-open-minded ng mandurukot na si Rudolph at natatawa sa kama. Mamamatay na rin siya. Hoy matandang iyon, bakit hindi mo hilingin sa iyong asawa na lumapit at tumira sa akin? Wala sa mood si Che Haicheng na pansinin siya. Si Baimo ay kinakausap ang kanyang sarili sa takot, ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Si Eisenman lang ang mukhang walang ekspresyon. Ganyan siyang tao, parang wala siyang interes. Marahil dahil nalalapit na ang katapusan ng mundo, matagal na niyang napagtanto na kung gusto niyang mabuhay, hindi maiiwasang makatagpo siya ng ganitong klaseng pagtatagpo. Eisenman, dahil matagal mo nang naisip ito, dapat may paraan para masolusyonan ang problema, di ba? Sinulyapan siya ni Eisenman at sinabing walang paraan. Tiyak na magyayari ito. Talagang gagawa ka ng paraan, Eisenman. Biglang hinawakan ni Che Haicheng ang braso ni Eisenman at nyugyug ito ng malakas kaya namula ang mga mata nito. Gaano man kalaki ang pag-asa, hanggat may posibleng paraan, dapat nating subukan. Medyo naiinis si Eisenman kay Che Haicheng, o baka ayaw niya talagang maging aso sa ibang bansa. Tinitigan niya si Che Haicheng at naiinip na sinabi, kung makakakuha ka sa akin ng isang kagamitan sa komunikasyon, baka makaalis pa tayo rito. Maikling sinabi niya ang kanyang iniisip. Mula sa Yanliu Island hanggang Huaxu Kingdom, dadaan ka sa tubig ng Nyon Kingdom. Sa malapit, ang Colombian Ocean Fleet ay nakaistasyon at nagpapatrolya. Kaya kung makakakuha ka ng isang aparato sa komunikasyon at pagkatapos ay baguhin ito sa pamamagitan ng mga kamay ni Eisenman, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanila. Ibig mong sabihin ipinapasa namin ang impormasyong ito sa Ocean Fleet at hayaan silang iligtas tayo. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ni Xion Fan. Malungkot na sinabi ni Baimo, walang silbi, ang mga taong iyon ay isang grupo ng mga tae. Nagpadala ako sa kanila ng hindi mabilang na mga senyales ng pagkabalisa, ngunit binabaliwala lang nila ang ating pag-iral. Matapos marinig ito, mahinahong sinabi ni Eisenman, ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Sa palagay ko ay magiging interesado rin ang Ocean Fleet sa isang bagay na makapagpapakilos sa mga tao ng Huaxu Kingdom. Saglit na natigilan si Baimo nang marinig niya ito, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Nagkatinginan ang ibang mga tao sa kwarto, unti-unting kumikinang ang kanilang mga mata sa sobrang tuwa. Ito ay talagang isang paraan na maaari mong subukan. Yan lang ang masasabi ko. Pero matagal nang kinumpis ka ang ating mga kagamitan sa komunikasyon. Saan mo ito makukuha? Pagkatapos magsalita ni Eisenman, humiga siya sa kama at tumigil sa pagsasalita. Siya ay matalino at nakakaisip ng mga paraan, ngunit hindi siya isang berdugo. Ngunit ang kanyang pamamaraan at least nagbigay ng pag-asa sa lahat. May paraan, may paraan. Bulong ni Che Haicheng. Sa kabilang panig ng Yanliu Group, mayroong isa pang silid, na kung saan naroon sina Li Zhongyu, Zhang Weiwei at Ma Wenzheng. Labis din silang nagulat sa mga pagpatay sa lower cabin. Sunod-sunod na isinagawa ang mga bangkay. Ang paraan ng pagtatapon ay napakasimple din, iyon ay, itinapon ito ng direkta sa dagat mula sa kubyerta. Naririnig ng mga tao sa kabin ang tunog ng C-pop at C-pop na parang dumplings na ibinabagsak. Hindi nito maiwasang makaramdam ng kaunting takot sa mga tao. Dahil halos tumunog ang tunog mula sa simula hanggang sa huli. Mula dito maaari mong isipin kung gaano karaming mga tao ang namatay. May ilang estudyante din sa kabin, lahat ng mga junior high school students, hindi masyadong matanda. Sinundan nila si Li Zhongyu sa Ganliu Island para magpahinga mula sa paaralan. Nang makita ang eksenang ito sa oras na ito, nagsiksikan sila sa takot, walang dugo ang kanilang mga mukha. May pag-aalala rin si Zhang Weiwei sa kanyang mukha at bumulong sa mahinang boses, napakatakot, lahat ng ito ay sobrang nakakatakot. Bahagyang napangiti si Marvin na nasa tapat ng kama nang marinig ang mga salita. Bagamat medyo nabigla siya sa tanawin sa labas ng bintana, hindi naman siya masyadong excited. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring mangyari. Hindi ko lang inaasahan, huminga siya ng malalim na ang daming mamamatay. Akala ko si Zhang na ang bahala dito. Sumandal si Li Zhongyu sa bakal na kwadro ng kama, nakahalukip-kip ang kanyang mga braso na may pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi siya mapalagay sa nangyari sa barko. Kailangan kong makausap si Zhang. Hinawakan ni Zhang Weiwei ang kanyang braso, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata.
Don't piss him off. Huwag kang masyadong excited. Kailangan pa nating umasa sa kanya para mabuhay. Nag-aalala siya na may gagawing katangahan si Lee Zongyu. Kung tutuusin, ang kanyang asawa ay isang lalaki na may napakaraming hustisya. Sinabi ni Lee Zongyu, huwag kang mag-alala, alam ko ito sa aking puso. Kahit papaano kailangan kong malaman kung pinapatay niya ang mga inosenteng tao nang walang pinipili. Nakatingin sa kanya si Marvin at sinabing, I don't think you need to worry too much about this. Tumingin sina Lee Zongyu at Zhang Weiwei kay Ma Wenzheng. Lubos pa rin nilang iginagalang ang negosyanteng ito, at ang kanyang pagkatao at karunungan ay kinilala ng lahat. Ama, ano ang tingin mo sa bagay na ito? Hindi nagmamadaling sinabi ni Ma Wenzheng. Tulad ng kasabihan, sa mga oras ng kaguluhan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-ingat. Ngunit ang pinakamalaking kontradiksyon sa barko ngayon ay talagang puro sa ilalim na kabin. Sa tingin ko ay naintindihan ang diskarte ni Emma Zhang. Medyo malupit ito. Nasa kanila ang pagresolba nito sa loob. Pero hindi siya mamamatay tao. Iniisip ni Marvin ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Sa pamamagitan ng pag-uusap ni Zhu Yongke at Zhang Yi, malabo niyang naintindihan ang paglalahad ng bagay. Baka naman may kinalaman sa internal conflicts nila. Naisip ito ni Lee Zongyu at naisip na may kabuluhan ang sinabi ni Ma Wenzheng. Ngunit kailangan mong kumpirmahin ito sa iyong sarili bago ka makatiyak. Dahil lahat ng buhay nila ay nakasalalay kay Zhang Yi. Kaya binalak ni Lee Zongyu na umakyat doon para kausapin si Zhang Yi. Ang mga tao sa bangka ay medyo magalang kay Lee Zongyu. Ito ang utos ni Zhang Yi na nagbigay kay Lee Zongyu ng tiyak na antas ng kalayaan. Sinabi lang ni Lee Zongyu sa patrol crew na gusto niyang makita si Zhang Yi at may nagsumbong kaagad kay Zhang Yi. Hindi man lang nagulat si Zhang Yi nang marinig niya ang ulat. Alam niya na ang lahat sa Yanliu Group ay takot na takot. Bagamat wala siyang iniisip tungkol sa Rockflow Group, kailangan pa rin niyang mapanatag upang maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Kaya humiling si Zhang Yi sa isang tao na dalhin si Lee Zongyu sa kanya. Nang makilala ni Lee Zongyu si Zhang Yi, siya ay mainat at magalang. Pagkatapos ng ilang opisyal na pagbati, nagkunwari siyang nagtanong. Mukhang may nangyari sa kabin sa ibaba ngayon. Can take the liberty to ask what happened. Huwag mo na masyadong isipin. Takot tayong mga malalaking tao kapag nakikita natin ang napakaraming tao na patay. Una sa lahat, lubos akong nagtitiwala sa iyo ng personal at matatag na sumusuporta sa desisyon ng organisasyon. Gusto ko lang maintindihan kung ano ang nangyari para mabigyan ko ng paliwanag ang lahat at maging mas magaan ang pakiramdam nila. Ang maingat na tingin ni Lee Zongyu ay naging pamilyar kay Zhang Yi. Ngunit dito rin niya hinahangaan si Lee Zongyu. Kung hindi naging maingat ang lalaking ito, magiging mahirap para sa kanya na mabuhay sa Yanliu Island sa loob ng kalahating taon kasama ang napakaraming tao sa Yanliu Group. He explained calmly, wala lang. Dahil sa kakapusan ng pagkain, kaya nagsimula silang magpatayan. Tumingin siya kay Lee Zongyu, bahagyang itinaas ang kanyang kilay, at nagtanong na may kalahating ngiti. Sa tingin mo ba ako ang nag-utos sa mga tao na linisin ang kabin sa ibabang palapag? Medyo nahihiya ang ekspresyon ni Lee Zongyu, ikinaway niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Hindi, paano tayo magkakaroon ng ganoong ideya? Gayunpaman, ang paliwanag ni Zhang Yi ay nagpagaan pa rin sa kanyang pakiramdam. Sa paghusga batay sa nangyari noon, naramdaman ni Lee Zongyu na totoo ang sinabi ni Zhang Yi. Sa kanilang mga kakayahan, kung gusto nilang sirain ang mga taong iyon, hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Lumapit si Zhang Yi at tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-isip ng bulag sa buong araw, ibabalik kita ng ligtas sa iyong tinubuang bayan. Ngunit ang saligan ay ikaw ay dapat makipagtulungan sa aking trabaho. Iniunat niya ang kanyang hintuturo at iwinagayway ito sa harap ng mga mata ni Lee Zongyu. Pagbalik ko, iko-comfort ko sila. Ayokong kumalat ang hindi kinakailangang emosyon sa barko. Palihim na napalunok si Lee Zongyu at tumango bilang pagsang-ayon. Habang nag-uusap ang dalawa ay may dumaan na may bitbit na katawan. Biglang nakarinig si Lee Zongyu ng mahinang paghingi ng tulong. Tulungan mo ako. Hindi niya namamalayan na tumingin sa gilid at nakita niya ang dalawang tao sa ibabang kabin na may bitbit na lalaking puno ng dugo at nakasandal sa rehas. Nang makitang buhay pa ang lalaki, mukhang naiinis ang dalawang taong karga-karga niya. Hindi ka papatay. Tara, 1, 2, 3, tayo na.
Gayunpaman, walang balak ang dalawa na iligtas siya. Nagkunwari lang silang walang narinig. Sa harap ni Zhang Yi at Li Zongyu, gumawa sila ng ilang hakbang sa paghahanda at itinapon siya sa malawak na dagat ng yelo. Sinulyapan ni Zhang Yi ang natulala na si Li Zongyu at mahinahong nagpaliwanag, siya ang may kasalanan na naging sanhi ng kaguluhang. Hindi mo ba iniisip? Mabilis na tumango si Li Zongyu. Sumpein, karapat-dapat siyang mamatay. Ngunit puno ng dugo ang mukha ng lalaki at hindi man lang siya nilingon ni Zhang Yi. Bakit siya nagpasya na siya ang may kasalanan ng kabuluhan? Hindi na siguro iyon mahalaga, ang mahalaga ay patay na siya. Bumalik si Li Zongyu sa kabin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinunod pa rin niya ang sinabi ni Zhang Yi at tinawag ang lahat sa grupo ng Yan Liu na magkasama. Baka sa mukha ng lahat ang pagkabalisa, takot na baka sila na ang susunod na papatayin. May nagtanong kaagad kay Li Zongyu. Teacher Li, may patayan ba dyan? Bakit ang daming patay? Nakakaamoy pa ako ng dugo, nakakatakot. Hindi na ako makakatulog ng mahimbing sa gabi simula ngayon kapag naiisip ko ang napakaraming patay na kaluluwa sa ilalim ng aking mga paa. Shut up, stop talking. Lumabas si Chi Haicheng, tinitigan si Li Zongyu at sinabing, Teacher Li, natagpuan mo ako. Ngayong may nangyaring ganito, dapat mo bang bigyan ng paliwanag ang lahat? Ipinaliwanag ni Li Zongyu, tinanong ko na si Zhang. Ang mga sumusunod na bagay ay walang kinalaman sa kanila. Ito ay dahil may pumunta rito na nakapuslit at walang sapat na pagkain. Kaya't nangyari ang karahasan. Nakita na ng lahat ang ganitong sitwasyon sa Yanliu Island, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Nangako si Zhang sa akin na matagumpay niyang dadalhin sila sa kabilang panig. You should stop thinking wildly, and you should keep your mouths shut, and don't talk nonsense. Kung marinig ka ng mga tao sa itaas, magdudulot ito ng mga salungatan na hindi makakabuti sa lahat. Sa oras na ito, ang maputlang si Baimo ay nakabalot sa isang kumot at nagtanong na may nanginginig na boses. Siyempre sinabi niya iyon. Ngunit sino ang makakagarantiya na totoo ang sinabi niya? Huminga ng malalim si Li Zongyu habang nakikinig sa mga nagdududang pagdududa sa kanyang mga tainga. We have no other choice but to trust him now. Imbes na magdulot ng gulo, mas mabuting maniwala muna at saka magtanong. Nabigo ang talumpati ni Li Zongyu na alisin ang mga pagdududa ng lahat. Pero medyo napawi ang kaba nila. Bumalik na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Sa sandaling bumalik si Baimo sa silid, humiga siya sa kama at bumulong sa sarili. Mga sinungaling, lahat sila sinungaling. Siguradong papatayin tayo, gagawin nila. Nakaupo si Xion Fan sa puting tinta na kama sa ibabang kama. Ang gintong rimmed na baso na may isang sulok ng lens na nabasag ay sumasalamin sa isang masamang liwanag. Kailangan nating gumawa ng paraan para mailigtas ang ating sarili. Ayokong mamuhay ng ganoon kadelikadong buhay. Si Li Zongyu marahil ay naging kasabwat ni Zhang. Siya ay may halaga ng pamumuhay para kay Zhang, ngunit kami ay hindi. Hindi ko ilalagay ang buhay ko sa kabutihan ng iba. Tumahimik ka. Biglang nagmura si Chi Haicheng at tinitigan si Xion Fan ng mahigpit. Maingat siyang lumakad at tumingin sa labas ng pinto, pagkatapos ay nilock ang pinto mula sa loob, pagkatapos ay lumakad at binigyan ang lahat ng mahigpit na babala. Kung may ibang makarinig nito, papatayin mo kaming lahat. Napagtanto ni Xion Fan na medyo nasasabik siya nang magsalita siya, ngunit hindi siya tumanggi. Kung ganoon ano ang gusto mong gawin? Hininaan ni Chi Haicheng ang kanyang boses at sinulyapan ang lahat. Lahat tayo rito ay mga henyo sa kani-kanilang larangan. Sa tingin ko hanggat tayo ay nagtutulungan, tiyak na makakagawa tayo ng paraan para masira ang sitwasyon. Ngayon, mangyaring iwanan ang lahat ng nakakagambalang mga kaisipan at pag-isipang mabuti ang isyong ito. Lalong lumalim ang boses niya habang sinasabing, mag-uusap ulit tayo sa gabi. Ang mga ilaw sa gitnang kabin ay pinatay sa gabi, at sinuri ni Eisenman na walang kagamitan sa pagsubaybay sa silid. Sa oras na ito, ang detalyadong talakayan ang pinakaligtas na paraan. Nakilala rin ng lahat ang pagiging sopistikado ni Chi Haicheng at bumalik, tahimik na nag-isip kung paano kokontakin ang Colombian Ocean Fleet na libu-libong milya ang layo sa malawak na dagat. Hindi gaanong naramdaman ni Zhang Yi ang napakaraming tao na namamatay sa ilalim ng kabin. Sa kabaligtaran, ang bilang ng mga tao ay mas maliit at mas madaling pamahalaan sa hinaharap. Isa sa alang-alang na lang niya ang nararamdaman ng kanyang mga kababayan,
At least simula ngayon, magbibigay na siya ng garantiya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat isa. Sa katunayan, sa simula pa lang ay nasaksihan na niya ang kaguluhang ito. Mas alam niya kaysa sa iba ang nangyayari sa lower cabin. Para naman kay Ludahay, Rongi, Yugang at iba pa na naging sanhi ng kaguluhang ito, hindi nilayon ni Zhang Yi na panagutin sila. Sa isang araw, halos nalinis ang ilalim na cabin. Gayunpaman, napakaraming dugo at hindi ito tuluyang maalis. Kahit ilang beses na itong kuskusin, naroon pa rin ang mahinang amoy ng dugo at bakas ng dugo. Ngunit para sa mga nakaligtas sa ilalim na cabin, naramdaman nila na hindi na ito madilim at mamasa-masa, ngunit naging mas maliwanag at mas mainit. Para kay Zuyunki at Sunwansi. Ang isa ay labis na natakot na hindi siya makapagsalita ng malinaw, nawalan ng malay ng ilang beses, at ganap na malata. Ang isa naman ay labis na nabigla at pinahina si Zhang Yi. Mula ngayon, maaaring hindi na siya maglakas loob na kumilos sa tapat ni Zhang Yi. Dahil dito, napakasarap ng pakiramdam ni Zhang Yi. Susunod, kung walang mga aksidente sa Jinfeng, dapat itong maging matatag at pagkatapos ay bumalik sa rehiyon ng Jiangnan. Kahit na may ilang maliliit na alon sa kalsada, hindi ito magdudulot ng maraming problema. Gayunpaman, ang ideal ay masyadong puno at ang katotohanan ay kadalasang napakapayat. Naniniwala si Zhang Yi na lahat ng nabubuhay pa sa barko ay pinakain at pinakain. Lalo na ang mga tao sa grupong Yanliu ay hindi nagdusa ng anumang kawalang katarungan sa ngayon at ang kanilang pagkain at init ay garantisadong. Mas masaya sila kaysa sa mga taong nag-aaway sa ilalim ng cabin. Sa makatuwid, ang lahat ay mananatiling kalmado at walang dahilan upang nais na labanan ang kanilang sarili. Ngunit ang puso ng tao ay madalas na mailap. Ang paggamit ng ganap na makatuwirang pag-iisip upang pag-aralan ay maaaring hindi kinakailangang humantong sa pinakamahusay na sagot. Halimbawa, ang mga taong tulad ni Che Haicheng at Bai Mo. Una silang humingi ng tulong sa Colombian Navy, ngunit walang natanggap na tugon. Sinakay sila ni Zhang Yi sa barko at binigyan sila ng pagkain at isang mainit na kapaligiran sa pamumuhay, ngunit palagi silang natatakot at naghihinala at hindi kailanman naniniwala kay Zhang Yi. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pambihirang kulob sa labas na tanda ng paparating na blizzard. Maliban sa Zhang Yi at sa kwarto ng crew, pati na sa working cabin, nakapatay talaga ang mga ilaw sa ibang lugar. Sa gilid ng Yanliu Group, binuksan ni Che Haicheng at ng iba pa ang kanilang mga mata at isa-isang bumangon mula sa kama. Lumapit sila sa higaan ni Eisenman at kinuha ng maingat na si Che Haicheng ang kumot at hinarangan ang puwang sa pinto ng kabin upang maiwasan ang sinumang makarinig. Matapos makumpleto ang paghahanda, isang grupo ng mga tao ang nagtipon at nagsimulang talakayin ang isang plano upang makatakas mula sa Yi. Lahat, pagkatapos mag-isip tungkol dito sa loob ng isang araw, iniisip ko kung anong matatalinong ideya ang naisip mo. Si Che Haicheng ang unang nagtanong. Nag-cross arms si Eisenman at nanatiling tahimik gaya ng dati. Ang mga pamamaraan na maibibigay niya ay nabanggit na noon pa, ngunit ang tiyak na antas ng pagpapatupad ay higit pa sa magagawa niya, isang computer engineer. Sinabi ni Pickpocket Rudolph, kung gusto mong makakuha ng kagamitan sa komunikasyon, ang tanging paraan ay ang nakawin ito mula sa mga tripulante. Hindi ito problema para sa akin. Maaari kong nakawin ang mga kagamitan sa komunikasyon nang hindi nagpapaalam sa kanila. Ngunit ito ay sa isang bangka. Walang magawa siyang nagkibit-balikat, sa palagay ko ay makikita niya sa lalong madaling panahon na nawawala ang tagapagbalita, at hindi ako makakaalis ng kasing bilis ng ginawa ko sa Champs-Élysées. Pinunasan ni Eisenman ang kanyang mga daliri at sinabing, kung gusto kong gumamit ng kagamitan sa komunikasyon para makipag-ugnayan sa Ocean Fleet ng Columbia, kailangan ko ng hindi bababa sa kalahating oras para gumana. Kailangan mong bumili ng oras na ito para sa akin. Itinaas ni Xi Yunfan ang kanyang salamin, sa madaling salita, hindi lang natin kailangan na nakawin pabalik ang communicator, ngunit kailangan din nating pigilan ang kabilang partido na matuklasan ito sa loob ng kalahating oras. Ipinaalala sa kanya ni Eisenman, at ang tagapagbalita ay dapat ibalik sa oras, at hindi ito dapat makaakit ng kanilang pansin. Kumunot ang noo ni Che Haicheng, kung gayon, kailangan nating humanap ng paraan para maantala ang pananatili ng higit sa 40 minuto, tama ba? Tumango si Eisenman, theoretically, iyon ang kaso. Umiling si Bai Mo, imposible lang ito. Ang aming pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng crew ay palaging habang kumakain ka.
Aalis na sila after delivering the food. Kahit nakawin natin yung communicator, kung paano ibalik isa pang problema. Isang grupo ng mga tao ang nakasimangot at nag-isip ng mabuti. May pag-asa para sa mga bagay, ngunit hindi ito nangangahulugan na magagawa ito sa pagsasanay. Alam ng lahat na mas mahirap ilagay ang isang tripulante sa Jinfeng sa isang estado ng downtime sa loob ng 40 minuto kaysa maabot ang langit. Masyado silang maingat at walang gaanong paborableng impresyon sa mga tao sa Yanliu Group, lalo na sa mga dayuhang katulad nila. Boom! Isang pagsabog ng kulog ang tumagos sa kalangitan sa gabi sa labas ng bintana at bumagsak sa dagat mula sa kalangitan. Ang malamig at malaking karagatan na naaninag dito ay mas mahiwaga at nakakatakot. Biglang inangat ni Che Haicheng ang kanyang ulo at seryosong sinabi sa lahat, may naisip akong paraan.